Para sa lider estudyante na si Amy Alfonso, ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte ay pagbibigay hustisya sa mga kabataang nanakawan ng pag-asang makapag-aral dahil sa mga korap na lider ng bayan. Ang korupsyon ay kawalang kapabayaan at kapabayaan sa ating kinabukasan dahil yung kada piso na nalalagay sa korupsyon ay bawas na piso na dapat na napupunta sa atin para sa accessible, sa quality na edukasyon. Kung kaya't ang korupsyon ni Sara Duterte ay pagpatay sa kinabukasan natin at sa aating pangarap. Dagdag pa niya, hindi lang dapat si Duterte ang managot, kundi ang iba pang politikong nangulimbat ng pera mula sa kaban ng bayan. Harap-harapan na kasi tayong linuloko eh. Harap-harapan na yung panuloko, harap-harapan na yung korupsyon. Hindi na dapat tayo pumayag na pumikit pa, hindi na tayo dapat pumayag na pabayaan pa ang ganitong korupsyon. Kailangan na siyang tigilan ngayon yung systemic at ingrained na korupsyon sa ating sistema ng gobyerno. Ito rin ang sentimiento ni Matthew Silverio na nabanggit kung gaano kalaki ang nasayang na oportunidad para sa mga mag-aaral sa ilalim ni Duterte bilang DepEd Secretary. Ang ebidensya na siya ay nagnakaw mula sa mga confidential funds at iba't ibang uri pa ng korupsyon mula sa aming mga estudyante at mga kabataang Pilipino nung siya ay dating DepEd Secretary at sa kanyang opisina bilang Vice Presidente at yung pagbabanta niya sa mga highest officials na kagaya niya. Ano pa kaya yung pwede niyang gawin sa mga kagaya naming mga estudyante at mga kabataang Pilipino? Para naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kinakailangan ng humarap ni Duterte sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga kasong kanyang hinaharap. Sa Senado ka magpaliwanag dahil you deserve your day in court at deserve ng taong bayan ang paliwanag dahil utang nyo ang katotohanan sa amin. Umaasa naman si Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago na patuloy na mas magiging mabusisi ang mga mambabata sa usaping pera ng bayan. At sana hindi matapos dito sa impeachment proceedings, dapat matagal na rin na binubusisi yung confidential and intelligence funds at matiyak na yung pondo ng bayan napupunta talaga sa serbisyo para sa bayan. Para naman sa kampo ni Duterte, ang impeachment trial ay isang pamumulitiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo! Ang sabi ko sa kanya, Bongbong Marcos, ikaw ang mahiya! Ikaw ang dapat na ikulong! Hindi kami nagsasabing gumamit ng armas. Hindi kami nananawagan ng revolusyon. Hindi kami nagsasabi na dapat gumamit ng dahas para palitan ng gobyerno. Totoo, nagsasabi kami na si BBM dapat mag-resign para sa kabutihan ng Pilipinas. Giit pa ni Davao City Mayor Baste Duterte, walang lugar sa pamahalaan ng pamumulitikang nagaganap sangkot ang kanyang kapatid at amang si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang politicking is not part of the duties and responsibilities of an elected official. Matapos ang huling araw ng deliberasyon sa House of Representatives, aakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte kung saan malalaman kung siya ay mapapatalsik sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa. Para sa ilang mga estudyante, ang pagpapahayag ng kanilang saloobin sa kalsada ay simbolo ng katapangan ng mga kabataan na nagpapatunay na wala sa edad ang pakikibaka upang mabigyang pansin ang mga boses mula sa 4 na kwadrado ng silid-aralan. Basta't ito ay laban sa katiwalian at pangloloko ng mga lider na una nang nangakong magbibigay ng serbisyong maasahan at tapat sa masa. Para sa mga balitang napapanahon at on-demand, Chim Cantos, Newswatch Plus.